ngayon. The Philippine Showbiz List presents TV shows at TV networks na napanood ang TVJ mula noon hanggang ngayon. Okay lang, IBC13. Lingid sa kaalaman ng nakararami, nabuo ang grupo ni Tito Vic at Joey bilang mga host sa gag show na Okay Lang sa Channel 13, ang dating nangungunang network sa bansa. Kasama rin nila sa naturang programa ang Apo Hiking Society. Nagkaroon ng iba't ibang format ang show kung saan kailangan nilang gumawa ng kanya-kanyang gags. Hanggang sa mabili ang IBC ng Inter-Island Broadcasting Corporation pero hindi nakasama sa bilihan ang Okay Lang. Ngunit ang naturang gag show ang nagbigay daan para maging matalik na magkaibigan sina Vic at Joey habang sila Tito at Joey naman ay matagal nang magkakilala. Tumagal ang programa sa ere ng isang taon mula 1975 hanggang 1976. Discorama, GMA. Ang Discorama noon ang Saturday early evening variety show sa dating GMA7, kung saan ay naging bahagi din ang TVJ. Katunayan, pagkatapos ng Okay Lang, kinuha ni Bobby Ledesma si Joey upang mag-co-host ng nasabing show, hanggang sa kinailangan na magpunta ni Bobby sa abroad. Iniwan niya ang Discorama kay Joey at inatasan itong maghanap ng makakasama sa pag-host. Dito nga ay agad na naisip ni Joey na kuhanin ang dating mga kasamahan niya sa Okay Lang, kung saan ay tinawagan niya ang Soto Brothers na sina Tito, Vic at Val. Pero umayaw si Val sapagkat may trabaho ito ng mga panahong yon. Sina Tito at Vic lang ang sumagot sa imbitasyon at pagkatapos nito ay gumawa na si Joey ng script. Dito ay pinagsama-sama ng TVJ ang kanilang mga kalokohan at estambay sa kanto style sa pamamagitan ng pagbabago ng mga lyrics ng awitin. Ang nakakatawang act ni Tito Vic at Joey ang siyang nagpakilala din sa trio sa publiko bilang serious comedians. Student Canteen, GMA. Sumikat ng husto ang Student Canteen bilang noontime show na magbalik ito sa ere sa pamamagitan ng GMA7 noong 1975. Dito na rin nagsimulang maging parte ng programa ang TVJ. Naging guest host sila na naturang noontime show kapag ang ilang main host ay naka-leave at binabayaran sila ng 200 piso. Nilabas din nila sa Student Canteen ang 12 albums base sa kanilang Discorama Tough Hits segment. Marami nga nakapansin sa husay na pinamalas na Tito Vic at Joey, kaya naman na ang nagka-interest sa kanilang talento. Taong 1979 nang mamaalam ang TVJ sa programa dahil na rin sa hindi pagkakaunawaan. School Bukol, IBC 13. Kinilalang isa sa most popular at trend-setting sitcom sa kasaysayan ng Philippine television ang School Bukol na umere mula 1978 hanggang 1988 sa Channel 13. Ang naturang sitcom ang siyang tuluyang nagpakilala sa TVJ bilang magagaling na komedyante. Sa tuwing mababanggit niya ang School Bukol ay maiisip agad ang One Ball University at talaga namang tumatak sa isip ng mga manonood ang karakter ng tatlo. Ayon kay Joey, ang title na School Bukol ay mula sa ilang mga usong salita noon, katulad ng Hi There Spider at How Sweet Guy and Peep. Dagdag pa niya na hindi talaga sa kanila unang inalok ang sitcom, kundi sa Apo Hiking Society. Nagkataon raw na mas mababa ang singil nila bawat sitcom, kaya sila ang nakuha para bumida rito, at hindi nga maitatanggi ang tagumpay nito. Ngunit sa kasagsagan ng mataas na ratings matapos ang 10 taon, ay napagdesisyonan ng TVJ na mamaalam na rito. Naisip raw nila na ayaw nilang magkaroon ng TV show na isinara dahil sa hindi ito nagre-rating. At matapos nga ang 20 years, ay ibinalik nila ang School Bukol sa pamamagitan ng 2008 Metro Manila Film Festival entry na School Bukol 20 years after. TVJ, Television's Gestures, IBC 13. Muli naman naghatid ng katatawanan sina Tito Vic at Joey sa gag show na TVJ Television's Gestures noong 1991 na napanood sa IBC 13. Dito nga nagsimulang sumikat ang spoof na ginagawa ni Vic bilang si Ernie Barong na mayroong biyak sa likod. TVJ on 5, Television Gestures on 5, ABC 5. Mula IBC 13 ay napunta sa ABC 5 na ngayon ay TV5 ang gag show ng TVJ na Television's Gestures. Dito nga ay binigyan ito ng ibang titulo at tinawag na TVJ on 5. Rock and Roll 2000, ABC 5. Sa pamamaalam ng TVJ on 5 ay agad naman itong pinalitan ng bagong programa ng ABC kung saan ay muling bumida ang TVJ. Ito ay sa Rock and Roll 2000. Mixed Nuts, numero 1 terrific show, GMA.
Ang Mixed Nuts ay ang gag show na pinalabas noong kalagitnaan ng dekada 90 sa GMA. Nakasama nila rito ang ilang showbiz personalities, gaya ni na Candy Pangilinan, Alice Soto, Jeanine Desiderio at Val Soto. Ilan sa hindi malilimutang classic na eksena sa show na ito ay ang kanilang spoofs gaya ng Metro Manila Film Fest scam at ang Alam Ba News portion. Friends, Channel 4. Lingid sa kaalaman ng marami na bago pa lumabas noong 90s ang American TV sitcom na Friends, ay mayroon ng Friends dito sa Pilipinas. Katunayan, ito ang isa sa naunang show na pinagsamahan ng TVJ noong dekada 70. Ang naturang youth-oriented Sunday noontime show ay napanood sa Channel 4 kung saan nakasama ni na Tito Vic at Joey bilang co-host si Charo Santos. Itbulaga, RPN 9, ABS-CBN, GMA 7. Ang Itbulaga naman ang nanatiling longest-running noontime show sa Pilipinas at hindi may pagkakailang bahagi na ng buhay ng bawat Pinoy tuwing tanghalian. Dito nga nakilala ng husto ang iconic trio na Tito Vic at Joey. Noong July 30, 1979 na magsimulang umere ang Itbulaga sa RPN 9 hanggang 1988. Kung saan nakasama ng TVJ bilang original host sina Chicky Holman at Richie D. Horsey. Makalipas ang 10 taon, lumipat ang programa sa ABS-CBN noong February 18, 1989. Makaraan ng 6 na taon, nagpasya ang management ng Tape Inc. na iwanan ang ABS-CBN at ilipat ang Itbulaga. At noon ngang January 28, 1995, nag-umpisang mapanood ang Itbulaga sa GMA na siyang pinakamatagal na home network ng noontime show na isa ng institusyon. Screen recorder for Android. Institusyon. Ang Itbulaga ang nagpasimuno ng pagkakaroon ng iba't ibang gimmick para sa mga palaro. Sa Bulaga rin unang na-localize ang mga pa-contest at naging mas pangmasa ang hatak nito. Mula sa 5 host ay kapansin-pansin na ang paglaki ng pamilya ng Itbulaga bilang mga dabarkads sa paglipas ng panahon. Maliban rito ay malaking parte rin ng Itbulaga ang TVJ, kung saan si Joey nakaisip ng pangalang Itbulaga na ang ibig sabihin ng It ay bilang pananghalian ang kanilang show at Bulaga naman dahil sa sikat na laro ng mga bata noon, ang Itbulaga. Ito rin ang naging basihan niya sa paggawa ng kanilang unang slogan na habang may bata, may Itbulaga. Samantalang si Vic naman ang nag-compose ng theme song ng programa na ginamit mula noon hanggang sa kasalukuyan. TVJ on TV5. Noong May 31, 2023 ay ginulat ng TVJ ang publiko nang i-anunsyo ng mga ito ang kanilang paglisan sa Tape Inc. Ngunit sa kabila ng pag-alis ng TVJ at The Barkads, ay nagpatuloy pa din sa pag-ere ang Itbulaga kung saan ay pinakilala nga rito ang mga bagong host ng programa. Ganun pa man sinigurado ni na Tito Vic at Joey sa mga masugid nilang taga-subaybay ang kanilang pagbabalik. At matapos ang ilang linggong pahulaan, tinuldukan na sa wakas ng TVJ ang mga haka-haka ukol sa kanilang bagong tahanan. Ang TVJ at The Barkads ay mapapanood muli simula sa Hulyo sa TV5, na kilala rin bilang Kapatid Network. Ilang minuto matapos i-anunsyo ang paglipat ng TVJ sa TV5, ibinahagi ni Joey sa kanyang Instagram ang mga kabanata ng Itbulaga, partikular na ang TVJ, kung saan inikot nila ang iba't ibang TV stations sa bansa. Makikita muna sa maiksing video 3 letrang TVJ na naging RPN, ABS, GMA at balik sa TVJ at nag-morph ang J sa 5. Pagkatapos ay lumabas ang caption na TV5, ang aming bagong tahanan. May salyo itong instrumental music ng theme song ng Itbulaga. Maririnig naman ang voice-over ni Vic na saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,001 tuwa. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel.